Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Ito pong nakikita ninyo sa ating screen ay ang bagong bukas na tulay connecting Tabagan and Santa Maria in Isabela. At itong tulay na to ay partially nag-collapse. May portion po na nag-collapse itong tulay. So mahaba po pala itong tulay na to at may portion po na bumigay mga kababayan. At dahil po dito ay meron pong na-injure na 6 na tao. Meron pong isang minor na nasaktan ayon po sa local authorities. Ito pong 90-meter bridge ay natapos po ng February 1, 2025. So katatapos lang. Ang budget po sa pagpapagawa ng tulay ay 1.25 billion pesos. At ito ay nagsimula November 2014. Ayan mga kababayan, tingnan nyo yung tulay. 90 meters. Ayan mga kababayan, so patawid dito ng Kabagan at Santa Maria dyan sa Isabela. At itong nakikita ninyo ay meron pong bumagsak na isang 10-wheeler truck na may lamang boulders. Ayan mga kababayan. At sabi sa interview ni Ted Filon dun sa direktor ng DPWH, kaya daw bumagsak itong tulay dahil daw po dun sa truck. Dahil ayon dun sa direktor, ang truck daw ay naglalaman ng mahigit sa capacity ng tulay. Ang tulay daw, ang capacity ay 45 tons. And kinumpit ko 45 tons, ilang kilos ba yun? Ilang kilograms? At ito, sinyek ko sa Google, yung 45 tons mga kababayan ay 40,823 kilograms. Ayan po mga kababayan, 40,823 kilograms. Ayan po yung capacity. So sabi ng direktor, ang laman daw na itong 10-wheeler truck ay umaabot sa 90 tons. So grabe, kung 90 tons mga kababayan, check natin kung 90 tons, umaabot ng 81,646 kilograms. Etong bigat ng truck na dumaan. Pero kung mapapansin ninyo, eto pong truck na to ay nasa pang-ilang span, mga kababayan nung tulay. So nakadaan siya dun sa ilang spans ng tulay, pero pagdating dito sa span na ito, biglang bumagsak itong portion ng tulay. So ibig sabihin, yung ibang span matibay, pero pagdating dito, mahina ang pagkakagawa. Alright? So ngayon, sino ang may kasalanan? Sabi ng mga fans ni Duterte, kasalanan daw ito ng Marcos administration. Kasalanan na naman ni Presidente Bongbong Marcos. Ang sabi naman ng mga loyalista, kasalanan ito ni Duterte dahil dumaan itong construction ng tulay na ito sa panahon ni Duterte. At meron naman nagsasabi kasalanan ni Pinoy. Kasi nagsimula ito ang construction sa panahon ni Pinoy. So, kawawa naman, patay na. Sinisisi pa rin dito sa tulay na ito. Ito mga kababayan, meron ako nakitang dito sa kay Ted Filon mga kababayan. May nakita akong ito, comment. Ito, para at least alam lang natin alam lang natin yung pinagdaanan nitong proyektong ito. Okay. So, November 2014 natapos February 1, 1.2 billion pesos ang contract amount. Dumaan sa 3 administrasyon kay Pinoy PRRD at PBBM. Kaya itong mga fans ng mga ito nagsisisihan. Contractor RD Interior. DPWH Region 2 ang may hawak ng proyekto. Okay. At ito mga kababayan, sabi dito sa interview kay Ted Filon, kasalanan daw ng truck kasi sobra-sobra daw ang bigat ng karga ng 10-wheeler. Meron dito nag-comment. Maganda magbabasa tayo ng comment mga kababayan kasi dito kahit papano may nakikita tayong mga maayos na comment. Huwag lang yung mga comment ng mga trolls
na puro lang paninira. Ito mga kababayan, 10-wheeler truck. So hindi na tayo nahirapang mag-search. Ang 10-wheeler truck typically ay may load capacity 12 to 15 tons. Okay? Depending on the make and model, making it suitable for carrying heavy cargo in large quantities compared to smaller trucks. 12 to 15 tons. O dagdagan na natin, gawin na natin 20 tons. Yung 10-wheeler truck. So sinasabi ng direktor na etong truck na ito ay may kargang 90 tons, baka kakaiba yung 10-wheeler truck na ito. Kasi ang capacity lang is 12 to 15 tons. At sabihin na natin 20. Alright, so sabi ng direktor ng DPWH, itong bridge ay bumagsak dahil sa sobrang bigat na karga na itong truck na ito. So yan, nakita naman natin, ang 10-wheeler truck, ganun lang ang capacity hanggang 20 tons. So yung sinasabi ng direktor na 45 ang capacity ng bridge, hindi dapat babagsak yan. Kasi 20 tons eh. Sa Google nga, 12 to 15, dinagdagan na natin ng 5 tons. Ibig sabihin, hindi ito babagsak basta-basta dahil lang po dun sa truck. At kung mapapansin natin yung span, 90 meters span, hindi naman po bumagsak dun sa ibang ibang span eh. Yung span mga kababayan, yun yung tulay na may column. Okay, bawat isang span, yung pong may sinusuportahan ng column mga kababayan. Alright? So yan po, kung mapapansin niyo sa ating dyan po sa, ito hinto natin Huwag na. Ayan, every column, isang span po yan. So span, susunod na span, di natin alam kung ilang spans ito. Pero ang bumagsak lang, dito na banda sa may kalagitnaan Papunta na siya dun sa kabila So ibig sabihin, matibay po yung ibang span. Etong span lang na ito ang medyo bumigay. Ito lang siguro yung hindi matibay. So ganun, ayan kasi mga kababayan, ito hindi pa nakikita. Pero dumaan na siya dun sa ibang spans Ibig sabihin, mga kababayan, matibay naman yung bridge. At ako naniniwala na hindi yan basta-basta babagsak. Meron pong may warning po yan. Makikita mo naman, mararamdaman mo yan Pero kung dadaan ka, at unang-una, kabago-bago mga kababayan Okay lang sana kung luma na yung bridge na yan, pwede siyang bumagsak agad. Pero February 1 lang mga kababayan, February 28 pa lang ngayon. Ano yun? Sobrang nagkaroon agad ng damage, naipon agad yung damage, kaya bumagsak yung isang span. Kasi kung talagang mahina yung bridge na yan, at yung capacity niya 45 at sinasabi na 92, dapat doon pa lang sa unang span, bumagsak na, pero hindi Diba? Nadaanan niya na yung ibang span So ngayon, ano ang problema? Nag-aaway-away kasi yung mga yung mga Duterte, mga loyalista, pati si Pinoy nadadamay. Alam niyo mga kababayan, ito lang ang masasabi ko diyan. Bakit bumagsak yung tulay? Sabi nung iba, problema daw sa design. Okay, sa design. Kasi alam niyo mga kababayan, marami na po tayo natayong tulay dito sa Pilipinas. Hindi lang naman po kauna-unahang tinayo yung tulay na yan. Ang dami na po. So, ang dami po nating pwedeng gayahan ng design. Okay? Sabi nila, kasi iba yung style, meron sa taas. Alam niyo mga kababayan, etong mga ganitong klaseng structure, dumadaan po sa structural analysis yan. Ina-analyze po nila yan. Meron pong pinagdadaan ng study. Pinag-aaralan po yan. Kino-compute po yan, design. So sa tingin ko wala pong problema sa design. Ako naniniwala, wala pong problema sa design. Alam niyo kung anong problema dyan? Yung implementation. Yung implementation. Eto mga kababayan ang proyekto ng DPWH, syempre hawak po ng district engineer. Pag ganito kalaki siguro, makikialam na yung direktor. Meron pong engineer dyan. Marami pong engineer na mahawak dyan. Meron pong testing yan. Lahat po ng materyales na ginagamit dyan, dumadaan po sa testing. Pinapa-test po yan sa mga testing center. Pagkatapos po niyan, every time na may buhos, dumadaan po yan sa inspection. Bago buhusan ng isang part ng
building o structure, meron pong inspector na pupunta dyan. Ini-inspection po yan. At lahat po, mga kababayan, yung formworks, yung forma, lahat po ng mga ginagawa dyan, meron pong inspector ang DPWH. Kasama po ang inspector ng engineer nung contractor. So kung titingnan po natin yung proseso, talagang kapag sinunod yung proseso, hindi po mangyayari yan eh. Kaya lang bakit nagkaganyan? Eto mga kababayan, real talk na lang po tayo. Unang-una, baka naman, kapag nag-i-inspection, sasabihin nung contractor engineer, tara, merienda na lang tayo dyan. Merienda na lang tayo, kain na lang tayo. Okay na yan, kaya namin gawin yan. So, ganun po yung ilang nangyayari. Tapos, sa gabi naman, tara, party-party tayo, engineer. Party-party tayo. So, ibig ko sabihin, marami pong nakakalusot dito. Eto, mga kababayan, sabihin ko na po sa inyo, meron pong mga pagkakataon na, kasi sabi ko nga lahat po materialis niyan, tinitest muna eh. Alam nyo ba? Ito, sa mga hindi nakakaalam, ang graba po, tinitest. Buhangin po, tinitest. Semento po, tinitest. Bakal po, tinitest. Lahat po yan may testing. Materials testing. Kung papasa yung ginagamit na mga materialis dyan po sa proyekto. Pero, eto mga kababayan, meron po pagkakataon na yung testing center, mga kababayan, ay nababayaran. Hindi ko po sinabing ganyan yung nangyari dyan pero sinasabi ko lang sa inyo yung kalakaran. Bakit alam ko? Para namang hindi ako nagtrabaho sa ganyan. Kabisado ko yan. Okay. Hindi na po nagdadala ang kontraktor ng materyales. Tatawag lang niya, ito yung, kasi merong yan may program yan akala niyo ba yung program lang dun sa bill of materials? Hindi. Meron pong yan testing, yung material testing program. Lahat po ng materials, meron po yan. Tinitest po lahat yan. So, tatawag lang yan dun sa testing center. Sir. Ganito po, ito po yung patitest namin. Hindi na dinadala yung materials. Resulta na, lumalabas na resulta kasi yung mga resulta, naka-attach po yan sa sa bill o dun sa collection o dun sa sisingilin nila. Kasi hindi naman isang singilan yan. Maraming partial payments na binabayad dyan So kung naka-attach po yung mga requirement po yun. Yung testing ng materials naka-attach dyan. Pati yung mga resulta ng mga buhos dyan, concreting. Ngayon, eto. Kapag may buhos dyan, mga kababayan, binuhusan yan, pero po cylinder, nakakakita po ba kayo ng mga muhon? Parang muhon? Sample cylinder po yan. Yan po ay dumadaan sa testing. Tini-check po nila kung tama ba yung capacity o yung strength nung konkreto. Di ko na nga sasabihin sa inyo paano sila kumikita dyan Pero madali lang kumita dyan, mga kababayan Halimbawa na lang, bigyan ko na kayo halimbawa. Sa concreting. Sabihin sa design, 7 days. Ang curing. Ang kailangan ko, sabihin natin, ilang PSI ng konkreto. Yung pinakamataas na PSI ng konkreto at 7 days. Ibig sabihin, within 7 days, palang padadaanan. Ewan ko kung may mas mataas pa ngayon. Pero meron ding at 14 days at 28 days. Ang ginagawa ng iba, ang ino-order nila yung 28 days kasi mas mura kaysa dun sa 7 days na curing. Pero, okay naman yon kasi yung strength niya, makukuha niya after 28 days. Yung iba naman, yung nasa program, 7 days. So, ganun din naman yon. Basta umabot ng 28 days, parehas lang yung strength. Pero, mas mataas yung 7 days na curing. So, ibig sabihin, sa mga ganong klaseng paraan, kumikita sila. Sa ganong paraan, nakakatipid sila. Bakit kinakailangang magtipid ng kontraktor?
O tatanungin pa ba yan? Mga kababayan, ang pagbagsak po ng tulay na to, hindi po dahil sa design, hindi po dahil kay Bongbong Marcos, hindi po dahil kay Duterte, hindi po dahil kay Pinoy. Alam niyo, dahil po sa hindi po tamang implementasyon at dahil po sa corruption. Corruption po yan, mga kababayan. Corruption po yan. Kinakailangan habulin ng kontraktor yung nawala sa kanila kasi lahat po ng mga opisyalis dyan meron, mga kababayan. Ayun ang pagkakaalam ko. Hindi ko po sinasabi na gano'n pero ganyan po ang kalakaran dyan po sa Department of Public Works and Highways. Corruption po ang dahilan kaya bumagsak yan. Kaya alam niyo, dapat talaga to imbestigahan. Pati lahat, pati mga testing center, pati yung mga inspektor, pati yung contractor, lahat-lahat, district engineer, director, lahat po yan imbestigahan. Sa tingin ko, meron pong kumita dyan. Kaya, nakakalungkot na meron pang mga aksidente dahil po sa katakawan sa pera ng ilan sa ating mga opisyalis ng gobyerno. Sabihin nila kasi matagal na nadaanan ng pandemya. Hindi po yan. Mali po ang implementation dyan. Hindi po nabantayan maigi yan. Dahil baka naman lagi nilang kasama dyan sa beer house. Yung mga inspector dyan. O yung mga materialis dyan, substandard kasi hindi na po dumaan sa sa proper testing. Pupunta lang, tatawag lang sa testing center, okay, may resulta na. Ayun po yung dapat nang maimbestigahan dyan. At, 1 billion, mga kababayan, sa tulay. Nakaisa pa, alam na nila na may problema na yung tulay. Kaya nga dagdag ng budget. Yung kay Presidente Marcos para palakasin yung tulay, strengthening ng tulay. Ibig sabihin, sa panahon pa lang ni Pinoy, sa panahon pa lang ni Duterte, alam na nila na palpak yung bridge. Alam na nila palpak. Kaya binadgetan, dinagdagan yung budget, kasi alam niyo mga kababayan, every time na may dagdag budget, may kita po yan eh. Sabi ko sa inyo, kung mapapasin ninyo mga kababayan, yung mga sa inyo, sa mga lugar ninyo, yung mga kalsada, wala naman sira, sinisira, papalitan. Bakit? Pag may project, may pera. Pag may project, may pera. O, additional na dagdag ng budget. Kasi may pera. Strengthen. Dapat umpisa pa lang ng proyekto, alam nyo na matibay yan. Hindi nyo check yung soil, imposible. Yung soil mismo, merong testing din yan. Bago itayo yan, lalong-lalo na tulay, alam naman natin matubig yan, baka yung lupa ay saturated, so kasama sa design yan. So ako naniniwala na hindi problema yung design Problema yung implementation, problema yung corruption na nangyari habang ginagawa yan tulay na yan. Tapos sisisihin nyo, yung truck. Ayun yung truck Sinisisi nila yung truck dahil yung truck daw sobra-sobra, overload. Hindi po ako naniniwala dyan. Corruption po yan. Kaya po nagkaganyan yung tulay na yan. Marami po nakinabang dyan. Marami po ang nagkapera dyan. Kaya po palpak ang pagkakagawa ng tulay. Umpisa pa lang, alam na nila na hindi magandang pagkakagawa ng tulay, hindi stable. Kaya nga, may additional budget para palakasin Anong klase yun? Saka nakakita ng proyekto na magdi-design ka, tapos pag malapit na, magkakaproblema, mag-additional ka dahil kailangan palakasin mo. Hindi. Saka nakakita ng ganon, kapag nagpatayo ka, alam mo na matibay yan hanggang matapos. Dapat nga, wala ng budget ng paptitibayin yan Yung sabihin, palpak. Yung nagpagawa nag-implement ng proyekto, umpisa pa lang. Ganun po yan, mga kababayan. Palpak. Alam mo yung sa totoo lang, wag na kayo magsisihan dahil pare-parehas kayong palpak. Pinabayaan nyo yung proyekto, sa totoo lang. Mas inuna nyo pa siguro yung mga bulsa ninyo.
Kaysa bantayan maigi ang proyektong yan. Sinisisi nyo pa si Marcos. Alam nyo, mali rin eh. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako Presidente Marcos, pagagalitan ko pa yan eh. Bakit ako magdadagdag ng budget? Gagawa-gawa kayo ng proyekto. Tapos ngayon, panahon ko na, ano gagawin ko? Magdadagdag ako ng budget para palakasin yung proyekto, para palakasin yung tulay. Dahil kung ako kay Presidente, hindi ko na ginawa yun eh. Tingnan nyo, nasisisi pa tuloy siya. Na alam naman nila na hindi na maayos yung yung pagkakagawa nung tulay. Palpak yung mga nauna. Huwag mo sisisi dun sa direktor ng DPWH, huwag mo isisi dyan sa truck kasi isang span lang yan. Tignan mo, ang dami niya ng dinaanan. Di sana nagbagsakan na lahat yan. Hindi, may mga dinaanan na siya eh. Hindi naman bumagsak eh. Di ba? So, ilang mga kababayan lang yung aking obserbasyon dyan. Nagpapatunay na itong ating gobyerno ay corrupt. Yung mga previous administration corrupt. Itong DPWH, isa po sa pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno na dapat imbestigahan dahil po doon sa nangyari dito sa tulay na ito. Pero may nasaktan pa dahil sa katakawan sa pera ng mga may hawak niyan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.